Magandang umaga po, Sister Cheryl. Kaway-kaway ka. Dito po tayo sa tindahan ni Sister Cheryl, minsan pa. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay ating matutungayan dito sa Bibliang ito. Ang poemen ng Biblia ng mga pastor. Importante po yun. Opo. Tayo ay mag-aharal ng ebanghelyo para tayo matuto. Ang ganitong pagbabahagi o sharing ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ito ay parahan ng yung titibay ang ating pananampalataya. Ika nga para siyang alaman na nadidiligan. Yung alaman nga po, pag diniligan mo ng tubig, okay na. Pero mas okay yan kung lalagyan mo ng fertilizer. Yung iba nilalagyan ng fertilizer para lalong maganda yung tubo ng alaman. Kaya tayo, hindi naman tayo kailangan nagpe-fertilizer. Kasi po, bilang dalawang ating kalagayan, meron tayong spiritual, meron tayong physical. Sa physical, nangangailangan tayo pagkain. Yung literal, yung araw-araw nating ginagawa. Almusal, tanghalian at hapunan. Ganon din po sa spiritual. Ito nga spiritual naman po. Patungkol sa salita ng Diyos na siyang hahakay sa atin upang patuloy tayong titibay. Hindi to para yung iba kasi akala nila parang yung bang pangbirada sa mga reliyon. Hindi po. Pinagtitibay lang tayo na salita ng Diyos sapagkat ito'y mahalaga na dapat tayo tumibay talaga sa ating pananampalataya. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay dudulog sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang siyang pumatnubay sa bawat isa sa atin po. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, buksan ang puso, busugin ang aming puso ng iyong salita. Turuan kami upang kami lalong lumago. Salamat po. Gabayan mo kami kung sakali yung mga nanonood may karamdaman iyong pagalingin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yung sinasabi dito sa Hebreo, tingnan natin yung Hebreo 10, 5-6. Babasahin ko po. Dahil dyan na si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunogin, hindi mo nahibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Ayan. Meron tinutukoy dito si Jesus. Hindi kinalugdan ng Diyos yung mga handog ng tao. Hindi kinalugdan, ang sabi niya po rito, hindi mo kinalugdan ng mga handog na sinusunog. Hindi po pala nalugod ang Diyos sa mga tao noon, sa kanilang mga handog. Bakit po? Ito pong dahilan. Dito po sa Malakyas, ito, binuksan natin ang Biblia. 1:8. Anong sabi rito? Ito po. Simulan natin sa 6. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at nang alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang iyong ama, sabi ng Diyos, bakit hindi ninyo ako ginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako
At pagkatapos ay itatanong pa ninyo sa anong parahan namin kayo nilapastangan. 7. Naggalay kayo sa akin altar ng mga walang alagang pagkain. At tinanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Inamak ninyo ang aking altar. 8. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pipi, ay pilay, o may sakit, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyong ibibigay ang inyong kahilingan? Dito naman po, tuloy natin sa 13. Sinasabi ninyong nakapapagod na ang lahat ng ito at iniis miran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na paghandog sa akin, akala ninyo tatanggapin ko yon? 14. Sumpahin ang sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayon may pinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang hari, dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Yon. Itong binasa nating mga talata rito po, pasinin nyo doon tayo nagsimula sa Hebreo. Ang sabi ni Jesus, ang Diyos hindi nalugod o hindi kinalugdan ng Diyos ang mga hinihain nilang mga hayop. Kasi po, sabi ng Diyos, inahandugan nyo akong hayop, pilay, may sakit, bulag. Sige nga, subukin ninyo yan, ibigay nyo sa inyong gobernador. Malulugod ba ang gobernador nyo? Ibibigay kaya ng gobernador ang inyong mga kahilingan? Sa ganun palang ginagawa ng tao, nag-ahandog na may depresyang mga hayop, hindi pala siya nalulugod sa kanila. Bagamat sila po'y nag-ahandog ayon sa kautusan, pero ang Diyos na rin ang nagsabi. Anong sabi ng Diyos? Hindi ako nalulugod sa inyo. Meron ding hindi pala kinalulugdan ng Diyos. Kasi alam niyo po, paghahandugan mo ang Diyos, Diyos yan eh. Halimbawa, yung tatay mo, nag-birthday, saradong 80 anyos siya. Yung meron pong pera, anong inahandog nila sa tatay nila? 80,000. Ilalagay nila sa cake, magpapagawa sila ng cake. Ang laman ng cake, yung pera sa gitna. Alagang 80,000. Kasi ang tatay daw nila is 80 years old na. Gusto nilang masaya ang kanilang tatay o ang kanilang nanay. Kung yung magulang mo dito sa ibabaw ng lupa, binibigyan mo ng kaluguran, how much more kung ang Panginoon Diyos na nandun sa langit, masigit mo siyang bigyang kaluguran. Pero ang mga tao po, nagsawa na sila. Kaya ang ginawa nila, pilay, bulag, may sakit na mga hayop. Kaya nung sabi ni Jesus, hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang mga handog. Mag-ingat po tayo. Alam niyo po, itong katawan natin, ang sabi ni Apostol Pablo, basahin po natin dito. Anong sabi ni Pablo? Unang Korinto 6:19. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Verse 20. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Paano mapaparangalan ng Diyos kung ang binibigay mong handog sa Diyos, pilay na hayop, may sakit na hayop, may depresyang hayop? Sa tingin nyo ba,
matutuwa ang Diyos dyan? Tingin nyo ba bibigyan nyo ng karangalan ng Diyos? Tingin nyo ba malulugod ang Diyos? At sabi ni Pablo, yung katawan ninyo, gamitin nyo para maparangalan ng Panginoon Diyos. O, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo kung minsan yung asawa mo, yung anak mo, ang sarap ng binibigay mong mga regalo tuwing dumarating ang kaarawan nila. Pero bakit ang Diyos pinagdadamutan ng tao? Yang hangin na nilalangap natin, sino may bigay niya? Ng Diyos. Yang pagkain na araw-araw na kinakain natin, ang Diyos ang nagbigay niya, kaibigan. Tingnan natin ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Itinuro niya, yung pagkain, kanino nagmula yan? Kahit mayaman ka pa, kaibigan, may pinagmumula ng ating kinakain. Ito po, dito po sa Mateo 6, ganito ang turo ni Jesus. Sa verse 9, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Sino po pinagmumulan ng ating pagkain araw-araw? Kasi po tayong tao, sabi ko nga, dalawang ating kalagayan. Meron tayong physical, meron tayong spiritual. Yung pagkain na araw-araw, para sa ating katawan, lupa yun, kaibigan. Ang Diyos ang nagbibigay. Kaya yung salita naman ng Panginoon Diyos, yun ay Espiritu. O tingnan natin sabi ni Jesus. Yun ang ating pagkain sa kaluluwa, kaibigan. Kumbaga, kumpletong ginawa ng Diyos eh. Pero naging maramot po ang tao. 1:63, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Ano daw ang salita ni Panginoong Yesus? Life giver. Oh, spiritual, kaibigan. Spiritual po yan. Oh, tingnan pa natin ang isang sulat dito. Sa 1:1. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Maliwanag po, kung meron tayong katawan physical, meron tayong katawan spiritual. Kaya ang Diyos hindi nalugot sa kanila. Isipin niyo po ang inaandog nila. May mga depresya. Kaya nga sabi ng Diyos, sige nga gawin niyo sa inyong gobernador yan kung matutuwa siya. Kung ibibigay ang mga gusto niyo ng inyong gobernador. Hindi po. Hindi siya matutuwa. Ganon din ang Diyos. Ulitin natin. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Ninalapastangan pala yung pangalan ng Diyos. Kapag naghahandog ka pala ng mga may depresyang mga hayop. Malakyas 1:6. Paglapastangan po pala yan. Paglapastangan. Anong sabi sa 13? Sinasabi ninyo nakakapagod na ang lahat ng ito. At iniismiran pa ninyo ako. Kita nyo po. Napapagod na pala ang tao noon at iniismiran pa ang Diyos. Samantalang ang Diyos hindi napapagod na binibigyan ka ng buhay araw-araw. Tapos, mapapagod kang magandog sa Diyos. Kaya mga kaibigan,
Nagpapasalamat ba kayo sa Diyos? Yung salitang magpasalamat na lang kayo sa Diyos, nagagawa niyo po ba? O baka naman, iniismiran niyo rin ng Diyos. Tingnan natin na sabi ni Apostol Pablo. Unang Thessalonica chapter 5, verse 16. Magalak kayong lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat itong kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ano daw ang sabi ni Pablo? Kalooban ng Diyos ang alin? Magpasalamat sa Kanya. Kapag hindi kayo nagpapasalamat, iniismiran nyo ang Diyos. Ganyan po ang paningin ng Diyos. Wala tayong magawa. Salita ng Diyos yan. Ay, anong dapat natin gawin? Magsisi. Magbago. Baguhin natin ang buhay natin. Anong sabi ni Jesus? Nung siya po'y magsimulang mangaral dito sa ibabaw ng mundo. Ganito po nakalagay, Mateo 4:17. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, mula noon hanggang ngayon, magsisi kayo. Kung hanggang ngayon, iniismiran nyo pa rin ang Diyos, kaibigan, magsisi kayo. Kasalanan po yan. Magbago tayo. Isuko ang buhay sa Panginoon Diyos sa pamagitan ni Jesus, ang kanyang bugtong na anak na pinadala dito upang isalba tayo sa kasalanan. O balikan natin yung Hebreo chapter 10. Anong sabi ni Jesus? Si Jesus po nagsasalita dito Hindi ko sino-sino. Ito, Hebreo 10:5. Dahil dyan nang si Kristo ay napanahog sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. Si Jesus po, kinakausap ang kanyang ama, ang Diyos. Ang mga pangalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo hibig sa dambana dalin. Bakit ayaw ng Diyos? Kasi nga po, may mga depresya yung binandog nilang hayop. May mga pula, ay mga pilay, bulag, may sakit, payat. Isipin nyo yung ihandog mo sa Diyos, may mga depresyang hayop. Diyos na makapangyarihan sa lahat yan na may gawa ng langit at lupa. Pagkatapos sa handugan mo, ng ganyang klaseng handog, iniismiran mo ang Diyos. Sabi niya, iniismiran nyo ko. Hindi nyo ko pinaparangalan. Tuloy natin. At ang mga handog upang pawiin ang kasalanan, kaya't inihanda mo ang aking katawan, kaya't katawan upang maging handog. 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. 8. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga halay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y iniahandog ayon sa kautusan. Kita niyo po? Mismong kautusan, nilalabag nila. Sabi ng Panginoong Yesus, ano sabi niya? Kahit ito inihandog ayon sa kautusan. Ang kautusan, hindi po mga may depresya ngayon pang ihandog, sabi. Yun ang kautusan. Pero anong ginawa nyo? Nilabag nyo ang kautusan. Bakit? Ang inihandog nila ay may hayop na mga may depresya, may sakit, pilay, bulag, etc., etc. Tapos sasabihin nila, nagandog naman kami ayon sa kautusan. Kahit na. Dahil hindi ganyan ang kautusan.
iniismiran nyo ang Diyos at hindi nyo pinaparangalan ng Diyos, kaibigan. Binasa lang po natin yung nakasulat. Sana wag tayong maging ganon. Kung maghahandog tayo sa Diyos, yandog natin yung pinaka-the best, pinakamaganda sa ating buhay, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, kasama ko po si Sister Cheryl. Nawa, meron kayong napulot, may natutunan kayo sa ating pinag-aralan o binahagi ng Diyos sa ating kalagitnaan. Na huwag nating ismiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Purihin ang Panginoon. Like, and share, and share. Kayong mga nasharean, i-share nyo sa iba. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl. Dito po tayo sa Barangay 96, Sonate, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye. Sister Cheryl, kaway-kaway. Tas patas. Hindi makita. Yan.